Mayong buntag sa tanan. Good morning everyone. Dili ko mag-present diri no, hindi ko masayaw po diri but these are katong mga nag-present are katong mga participants sa atong HCDC pero at the same time naka-appeal sila sa ato ang VBS last summer katong bag-o lang niagi nga bulan. So salamat sa Ginoo. Of course, gusto po nato magpasalamat sa ilang parents nga naa diri karon who supported them nga makaadto, maka-appeal. So pwede ba nato palakpakan sila usab? Salamat no sa ilahang presentation. This month of July is a special month especially for us nga mga HCDC staff kay we are celebrating ang 14th year anniversary celebration sa HCDC. Mao nang karong mga Sunday sa July, adunay mga presentation every Sunday from different classes sa ato ang HCDC. So next week, klase na po ni Pastor Tan. So again, we praise and thank God for bringing us to 14 years. Salamat sa Ginoo no. Ang pinaagi sa atong partnership with Compassion International, nakaabot ang HCDC og 14 years. And daghan sa atong mga students actually, especially na nasa college, are mo-graduate na from HCDC. Paspas kayong panahon. No? And some are already graduating. Na dili lang graduating from HCDC but graduating sa ilahang pag-eskwela. So again, angay gyud pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atoa, especially sa ministry sa HCDC. HCDC is one of the main ministries sa atong Social Concerns Department, no? And again, salamat sa atong head sa tanan nga part niini. So, on July 28, para sa atong mga HCDC parents o sa ilang mga anak, pwede pod mooban ang mga mooban ang atong other mga church members sa atong pag-celebrate sa 14th anniversary celebration. That is the last Sunday of this month at 1:30 p.m. So tananta invited, especially atong mga HCDC. Again, salamat sa Ginoo for His goodness and His faithfulness sa matag usa. Kamusta ba ang tanan? How was your week? I've heard many sa atong mga kaubanan kay nagasakit. Even I myself right now, medyo lahi akong tingog gamay kay napaisipon gamay. Pero salamat sa Ginoo for sustaining each of us, no? For the past couple of days nga murag ingani gyud atong panahon karon, gaulan, tapos init kaayo, so medyo makakos gyud siya og sakit-sakit. But I hope nga kita tanan will be facing or will be okay for the next few weeks. As part of our celebration, ang karon nga bulan is also gihimo nato nga HCDC month. And so pati as part of the Social Concerns Department, ang atong mga topics for this month will be centered on social concerns po. And atong theme for this month is Society and Me. No? Kita will always be a part of our society. Dili nato matanggal ang atong sarili nga membro sa atong sociedad o society. Parte ta sa atong barangay, we have our society in our workplace, sa atong school, that's also a society. And even there is a church, we are a small unit of a society. So ang atong tinguha, the question that we want to answer is, as we face this modern world, no? Kaning kalibutan nato nga constantly changing, ang mga technology nato, si advance na kaayo, tapos na gastorya pa juta about politics, kay hapit ng election. We are also kanang naatay internet, naatay social media. The question is, paunsa ta magkinabuhi in the midst of our society nga makita si Jesus nga kauban nato? Okay, how do we live in our societies nga makita si Jesus sa atong kinabuhi? So that is what we will be talking about for this month of July. And for this morning, our topic will be on truth or trends. Kamatuoran or when we say trends, kaning mga uso-uso lang, no? Following what really matters. Unsa ba gyud ang atong ginasunod? Are we following truth that comes from God or
base gasunod-sunod lang ta sa mga uso-uso diri sa kalibutan. Okay? We will find that this morning. Now, let me ask you this question. Kinsa diri ang makaingon, raise your hand, na 100% completely wala sila'y ginasundan nga trend sa ilang kinabuhi. Sige daw, taas daw kamot. Kanang wala mo, when we say trend, uso. Again, no? Uso, mao na ang kanang ginahimo karon or unsa ba, kanang ginahimo sa kadaghanan. For example, in the area of fashion, mao ning uso nga suot, unsa ba uso karon sa mga babae, na pakita og kunyari, for example, pakitag abaga. Muna, for example lang ha, wala ko kabalo. Munang uso, so tanan, halos tanan nga mga babae, muna ilang gisuot. For example, in the area of kanang entertainment, sa uso karon. Sa ganito, ana-ana, no? So, kanang, muna itong gina-follow. So, kinsa diri, 100% completely, wala mo ginasunod nga uso. So, in some ways or another, since wala man mo nagpataas og kamot, I believe nga kitang tanan na atay at least na ay ginasundan nga uso. O kanina lang ang pangutana, kinsa diri ang naay ginasubscribe nga influencer? O di ba? Halos tanan ta, no? Siguro wala ra nagpataas ang uban, pero naghanta ginasubscribe YouTube or maybe in TikTok, ganahan ta nga magsubaybay sa ilaha. So we often say nga kana nag-subscribe ko ani nila pastor kay lingaw magud sila. Kanang makatawa ka ba magtan-aw sa ilaha, lingaw sila no. Kanang ambot nganong katong pandemic murag nauso ganitong katong sa bukid tapos maghimog balay, no? Murag ni dato na daw to sila pero sige gihapon sila himog balay gamit ang mga yuta, mga unsa pero dato na daw to sila. So ngana no nauso na. Or maybe some of us will say nga kanang nagsubaybay ko ani nila kay ganahan mag-usa sayang love story. Maka-inspire ang ilang love story. No, ganahan ko nagsubaybay gid ko ani nila. Na influencer karon bag-o lang gikasal, no? Dadugay na sila nga kauban, bag-o lang sila gikasal. Moingon ta nga sayaw-sayaw ko ani pastor kay mo ko makita sa TikTok manggod. Mo lagi to katong ana-ana no? Sayo-sayo ko nakita na ko, tapos murag, everybody is doing it, so appeal na lang po ko. Or maybe, maingon ta nga, naminaw ko ani nga music, kay ganahan ko sa beat. Wala lang, okay lang ang message, pero ganahan mo ko sa beat. Or maybe, maingon ta nga, maumagod ning suot sa K-pop nga kung ginasubaybayan, so mo po daw gipalit nga sa nina. So we all, kung naakaingato nga panghunaw na, we all follow in a sense a trend, no? Nakatay gina-follow nga trend. Yes, naay mga trends nga okay lang, harmless siya sa atoa. Siguro nga naman ang mga trend, no? Muagi, mawala. No, that's trends, no? Sahay kaniadtong mga ginasubaybayan karon, mawala. Kanang BTS matigulang ra man sila. Mulaos na pud na sila. And then naay mga ingana harmless. Pero there are also trends nga wala na to nabantayan nga sometimes gin-underestimate lang nato pero naa na di ay siya epekto sa atoa, no? Natay mga personalities, mga tao nga ginasundan, mga trends nga naa na da siya hinahinay nga effect sa atoa. So sa kadaghan sa trend karon sa kalibutan, sometimes unsa atong masacrifice. Tungod kay gusto nato ni nga i-follow nga trend. Usahay dili nato mabantayan nga naa na day ginatudlo nga dili maayo. Or naa na day practices nga dili nato dapat ginahimo. And so what is being sacrificed? Unsa na nga word kani? Truth. Ang kamatuoran ang masakripisyo. Tungod kay naatay trend nga gina-follow. If we are not careful, kani day mga trend nga ginasunod nato are already shaping and changing the truth nga nadawat nato gikan sa Ginoo. Now this morning dili ta mo ingnan kung unsa nga mga trend ang inyong i-follow, unsay mga trend nga dili ninyo dapat i-follow. Kay again trends are constantly changing. Pero ang gusto nako mahitabo this morning is
kamo mismo, you will know, first of all, you will value truth, and you will be able to choose truth over trends. Kamo mismo mopili nga, mas gusto nako ang kamatuoran kaysa sa mga naga-uso-uso lang karon. And natay tulo ka butang na dapat hinumduman, especially when we talk about truth. And first is, truth is embodied in Jesus. When we say embodied or embody, kana bang ang kamatuoran is expressed in physical form in the life of Jesus. Ang kamatuoran gipadayag sa Ginoo sa atoa in a physical form through the life of Jesus. Isa sa mga kinahanglan nimo tuuhan as you trust Jesus with your life is kaniyang giingon in John 14:6. Kung tinuod gyud ka nga gasunod sa kang Jesus, you have to believe this claim ni Jesus that He said, I am the way, the truth, and the life. Again, iyang gigamit nga article is the. Meaning, ako lang. Ako lang ang dalan paadto sa amahan. Ako lang ang kamatuoran nga gihatag sa amahan. O ako lang ang kinabuhi nga gihatag sa amahan para kita maka-experience o kinabuhi. Mao na ang claim ni Jesus. Mao na iyang giingon. And so, kung gusto dayta makabalo sa kamatuoran, kinsa dapat ato sundon? It's Jesus. Kaya nga naman, that's His claim. Mao na iyang giingon. And so kung in the same way, giingon ni Jesus sa mga gasunod-sunod sa iya in John chapter 8 verses 31 to 32, ingon siya dira, kung kamo magpadayon sa akong mga ginatudlo, unsay tawag sa atoa? We are called His disciples. And ang result, kung magpadayon ta sa ginatudlo ni Jesus is, unsay mahitabo? We will know the truth. Makabaluta sa kamatuoran, and ang result nga nakabaluta sa kamatuoran is the truth will set us free. Ang kamatuoran ang maghatag sa atoa o kagawasan. Naka-experience na mo kanaganing naamoy ginatago-taguan? Whether that is siguro sala or naamoy secret nga gusto taguan, there is always that fear nga what if masakpan ko? No? What if may balaan sa akong mama nga gikupit na ko yung 100? Or what if may balaan sa akong teacher nga nagkopyahanay day mi sa ako ang mga kauban dito sa last row sa among klase? There is always that fear nga basig masakpan. And that is ang kabaliktaran sa kinabuhi nga gina-offer ni Jesus. He offers a life of freedom. Gusto niya nga wala tay angay kahadlukan, wala tay dapat itago sa iya. Kaya nga naman, nagbarog ta sa kamatuoran. That is, ingon ni Jesus, you will know the truth and the truth will set you free if magpadayon ta sa teachings ni Jesus. Isa sa mga pinaka-dangerous nga ginatudlo karon. I've mentioned this before. I've mentioned this also sa atong mga HEDC participants, no? Diri sa kalibutan is kaning postmodernism. So may postmodernism. I-highlight lang nako, daghan magud silang tinuohan, pero sa postmodernism, isa sa ilang mga ginatuohan gyud is that truth is subjective. Unsa may pasabot nato when we say subjective? Kung unsay imong feeling nga tinuod sa imuha, okay ra, tinuod na sa imuha. Kung unsay feeling niya sa nga tinuod sa iyaha, tinuod po na sa iya. Kung ikaw ang tao diri sa unsa ba ni? Left side ninyo, if you look at the number sa ubos, unsa inyo makita? Kung diri mo 6. Pero kung diri mo nga side, unsa inyo makita? 9. Okay? So for postmodern people, pareha sila tama. Okay? And pwede na to iingon nga, of course, kay lahi-lahi magud silang perspective. Kung naa ka diri nga side, sa'yo makita, 6 jud imong makita. Pero kung naa ka diri nga side, 9 jud imong makita. Kaya nga naman, lahi-lahi mo og position, perspective. Pero kabalo mo, dili sila pwede mahimong tama both. Nga naman, how?
Ang postmodern, moingon sila nga, ay dili na ta mag-away, kay parehas man ta tama, tama ta tanan. Kung moingon ko nga tama ang pagpatay, if I'm a postmodern person, tama ko. Okay lang ko mo patay. Para sa kuha. So both of them cannot be right. Kaya nga naman, naay tao nga makaingon kung unsa gyud na nga number. Kinsa man makaingon? Ang tao nga nagsulat. So ang tao nga nagsulat, if ang gisulat niya is ang purpose niya, is ang tuyo niya is number 9, masking unsa pilit anang number 6, nga 6 lagi ni. Mali gid siya. Kaya nga naman, 9 man ang intention, ang purpose sa nagsulat ana. So what does that mean for us as Christians? Kinsa ang makaingon sa kung unsa gyud ang tama sa ato ang kinabuhi? It's our Creator. Ang naghimo sa atong kinabuhi. Siya ang makaingon kung unsa gyud ang design sa ato, kung unsa gyud ang tama para sa ato. So meaning truth can be found in God through Christ Jesus. Kung mangita tag kamatuoran, makita nato na diha sa Ginoo. Siya ang pinaka nakabalo sa kung unsa ang tinuod, and iyang gipadala kinsa? Si Jesus to show us the truth, pinaagi sa life, pinaagi sa mga gitudlo ni Jesus. That's why, again, kung gusto ta makabalo sa kamatuoran, kay kisa man ta dapat mo dool? Kay Jesus. Because Jesus is God's provision for us to know the truth. There are times when we will be tempted nga mangita og laing source sa kamatuoran. Kana ganing kani akong tuuhan kay mao man ni ang murag naay resulta. Naay medyo iguon lang nako ni gamay ha. Naay kaning isa ka teaching common kay even for Christians. Everybody listen. Okay? Kaning word nga manifesting. Na ako'y mga makita ng mga Christians nga ga-post ani. Okay? We often say na ako'y kanang na-influencer nga ingon siya nga ni dato mi kay gi-manifest nako nga madato mi. And then of course, on my part nagtrabaho sila. Okay? Nagtrabaho sila so nadato pud sila. Pero ingon sila na nadawat nila ilang kadato tungod aning manifesting. Okay? Nganong mali man ang manifesting? No? Well, in fact, manifesting is not biblical. Kaya nga naman, manifesting teaches nga kung naatay gustuhon, basta i-manifest lang nato, madawat nato. Okay? Manifest nga, I will manifest nga makapasar ko. I will manifest laptop. I will manifest iPhone 20, maski na wala pag i-produce. No? Ang idea of manifesting is ingrained in New Age Christianity. Kabalo ba mo, ana? New Age. Meaning, kanang ihatag sa world ang imong gusto. Basta, kanang pangayoon lang yun imong taman. Basta i-manifest ako ni, ihatag ni sa Ginoo. Now, if you look at the life of Jesus, kabalo ba mo what He faced? Unsa iyang giingon katong naa siya sa Garden of Gethsemane? Lord, tanggala. Ang akong wish is, ang akong desire is, tanggala, Lord, ang kaning pag-atubang nako sa cross, pag-atubang nako sa kamatayon. Pero unsa iyang giingon last? Not my will, but yours be done. Kung tinuod pa ning manifesting, ingon na si Lord, si Jesus siguro nga, Lord, I will manifest nga dili na ko moatubang sa cross. Ang gihatag sa Ginoo. Pero unsa man dapat atong buhaton? Instead of manifesting, what must we do as Christians? Kung naatay desire, naatay goal, naatay plan sa atong kinabuhi, dili nato na i-manifest. I-entrust nato na sa Ginoo. Sama sa pag-entrust ni Jesus sa iyang life, sa kamot sa Amahan, we entrust our plans to the Lord. We say nga, Lord, kung unsa man imong plano, nga gusto himuon sa akong kinabuhi, bag-uha akong kinabuhi. So that your will be done in my life. Okay? Kani murag tinuod gyud ni nga pagtulunan. Pero we must be careful. Kaya nga naman, it takes Jesus as the source of our yan ang pinaka-source sa atong success, pinaka-source sa atong purpose. No? So atong hinumduman na if dili siya uyon sa kinabuhi and sa ginatudlo ni Jesus,
most likely, trend lang na siya. Ang atong gisunod-sunod. Which leads us to the second point. Truth is not only found in the life of Jesus, but it is established in God's Word. Nakapundasyon sa pulong sa Ginoo. While preparing ang iyang disciples para sa iyang pagbiya diri sa kalibutan, gingon ni Jesus nga ang iyang desire for the disciples in John chapter 17. Even starting in verse 15. Ingon siya dara, ang akong pagampo, amahan, proteksyon ni ako mga disciples, ingani. And then, his prayer is, Lord, our Father, sanctify them by the truth. And unsa daw ang kamatuoran? Asa makita? Sa pulong sa Ginoo. Your word is truth. The word of God is truth. So, dili lang makita sa life ni Jesus, pero sa kinatibuk-an sa scriptures, sa Bible, makita nato ang kamatuoran. The idea here is that karon nga wala na si Jesus sa atong taliwala, dili na siya katudlo sa atoa, dili na siya kabadlong sa atoa, Jesus left us the Word of God. Of course, pinaagi sa tabang sa Holy Spirit to teach us, for us to know the truth, para makabaluta sa kamatuoran. No? Naay mga, dili lang nako iingon ang kung kinsa ni sila ha, kay basig maawayan ta sa social media. Pero naay mga tao nga ingon sila kanang ilang ginabash ang mga pastor. Basig hint na sa inyo ha. Ginabash nila ang mga pastor. Ingon sila nga nganong ang Bible man inyong pinakabasihan sa kamatuoran. Question, these are people in the church. So para sa ilaha manggod, dili ang Bible ang final authority. Ang ilang mga leaders sa ilang simbahan, ang muingon kung unsa ang kamatuoran. So sa ilaha, kung unsa ang ingon sa ilang leaders about sa Bible, maura pod ang ilang tuuhan. Okay? So muna sa ilaha. So ginaaway nila mga pastor nga nganong Bible naman yung basihan nga dapat someone in authority ang mag-interpret sa Bible, no? Nga na. Yes, pwede gamiton kami nga mga pastors, mga leaders nato dire to explain the Bible. Mao gani natay preaching, natay Bible study, natay Sunday school because we want to explain sa inyo sa ato ang tanan ang ginamin sa Bible. No? But once gani nga malahi na among ginatudlo sa inyo ha, dili porket leaders mi ninyo, dili porket pastors mi, okay lang. Once gani nga maglahi, pag mutanaw mo sa inyong Bible, lahi naman yung ginatudlo ni pastor, naamoy authority to correct us. Ako, hatagan ta mong authority nga, duulan ko, ingnan ko niyo, pastor, mali imong gitudlo. Magstorya ta. Paansa ko na mali. No? Kaya nga naman, kami nga mga pastors, leaders, we are still humans nga pwede gyud magkamali. Of course, ginapaningkamutan na mo ma-explain og tarong. Pero pwede may magkamali. Pero when you look at the Bible, kung mubalik ka sa kamatuoran sa Bible, dili magkamali sa ginatudlo sa atoa ang Biblia mismo. So if kung naaman tay balikan, always to know the truth, we always go back to the Bible. Ubalik yuta sa kamatuoran nga ginastorya sa atong Biblia. As we live here on earth, daghan nga panahon nga lahi-lahion sa kalibutan ang kamatuoran nga again nadawat nato sa Ginoo. The enemy will use trends to distract us from the truth. Balikon nako, ang kaaway mao ni iyang tactics karon, mao ni iyang strategy karon. Ginagamit niya kaning mga trend sa atong palibot para mawala ang atong hunahuna sa kung unsa ang tinuod. That's why we must be careful, no? Sa ginatudlo sa kalibutan karon, ikaw Mario, kung gusto ka mahimong Maria, pwede. Okay lang. Kamo nga mga couples, padayod lang mo sa inyong ginabuhat, maski na dili pa mo kasal. Kaya nga naman, ginaibuhat man gani sa ubang tao. The world will try to distract us from the truth with the trends nga atong makita sa atong kalibutan.
Daghan ko nakita nga mga Christians na sa sugod, gasabay-sabay lang. Sabay-sabay lang. No? Maumanggod niya ang uso, but they end up nga nalahi na ang ilang pagkinabuhi. Kaya nga naman, nawala na sila sa kamatuoran. Nagpadayon na sila dito sa mga trends, sa kung unsa ang ginaingon sa kalibutan. Mga igsoon, dali ra gyud ta maimpluwensyahan sa kalibutan kung ang atong ginapakaon sa atong sarili, gikan rapod sa kalibutan. Balikon ako. We can easily be persuaded, dali ra ta ma-distract sa kalibutan, kung ang atong gina-feed rapod sa atong sarili is gikan sa kalibutan. Wala tay basa-basa og Bible, wala tay apil-apil og Bible study, wala tay ampo-ampo. Unsay tawag ana? That is spiritual starvation. And that is when we are most vulnerable. Dira ta pinaka dali atakihon sa kaaway. Kay nganuman, gutom ang atong spiritual. Wala may problema ang gutom. Pero ang problema is ginapakaon ba nato atong spiritual nga kinabuhi? The moment nga weak ang atong spiritual life, dira ta atakihon, dali atakihon sa atong kaaway. Updated kay ta sa latest nga gabulag nga mga celebrity. Updated kay ta sa mga bag-o nga mga kanta, apil pasayaw. Updated kay ta sa mga bag-o nga mga sanina, fashion sa badiha. Pero hangtod karon John 3:16 ra gihapon atong ma-memorize. Wa gyoy lain. Hangtod karon Genesis 1:1 ra gihapon. Jesus wept pagyud. No? Ang challenge nato is kung wala may problema kung updated ta sa kalibutan. It's good that we know what is happening in the world. Pero i-balance nato or dapat kung naa may mulabaw, it's the word of God. Dira ta dapat pinaka-updated. Unsa may ginaingon sa pulong sa Ginoo, especially sa atong kahimtang karon. So truth is established in God's word. Mubalik ta sa pulong sa Ginoo. Lastly, truth is expected from God's people. Karon nga anak data sa Ginoo, our God is the God of truth. Kinahanglan sa atoa makita pod ang kamatuoran. Magikan pod ang kamatuoran. I think clear naman sa ato ang tanan, no? The challenge is we need to live by the truth. Kinahanglan magkinabuhi ta sa kamatuoran. Sa kamatuoran nga makita nato sa pulong sa Ginoo. Pero nakoy duha ka challenge nga gusto idungag para sa ato ang tanan. Ang una is makita nato in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Gi-challenge ni Paul si Timothy nga nagapastor during this time. Ana siya on the last part. Ang challenge ako sa imo is sa imong paghandle sa kamatuoran, kinahanglan correct ang imong paghandle. No? This is a challenge especially to our Sunday school teachers, sa atong mga pastors, atong speaking elders, mga ga-Bible study, mga naay, mga life group, that kaning opportunity nga gihatag sa ato to share the Word of God, dili na to ni isi-isihon lang nga mag-study ta Sunday ra pud sa buntag or kanang hapit na mag-Bible study, no? Kailangan magtuon gyud ta, no? Hatagan nato og time, hatagan nato og effort ang pagtuon sa Ginoo. Kay nga naman, that's the challenge of God for us nga ang pagtudlo nato naa gyud sa kamatuoran. Kabalo mo, daghang mga kulto ng gawas tungod sa mali nga pagtudlo. So basig matingala na lang mi, murag naingon na po ako sa una, nanay may nisipak sa tagsing iglesia ni Kuan, iglesia ni Sedi. Kay lahi nang gitudlo, no? So INC gihapon iglesia ni Sedi, no? Kay lahi nang gitudlo. So we must be careful people nga naay opportunity to teach. Ikaduha is the same time kitang tanan are instructed to love both in action and in truth. Dili na nato pwede i-separate. Kung mulove ta sa atong mga kauban, especially kaning mga lisod hugigugmaon, kinahanglan na ay action ug dapat naa sa
kamatuoran. Kani ang challenging part para sa ato ang mga Christians, no? Paunsa nako ipakita ang gugma sa Ginoo to people nga lahi og panghuna-huna sa kuha. Mga tao nga lahi og kanang pagkinabuhi sa kuha. Paunsa man ako ipakita ang love sa Ginoo sa ilaha, no? Dali ra man ta mo ingon, especially sa social media, kana ganing makakita ta og mga mali nga pagtulunan. Comment dayon ta nga kana inyo or comment dayon ta dito sa comment section nga mali man inyong ginatuuhan. Dali ra gyud kay moingon ana. Or moingon ta nga kana inyong ginatudlo sa inyong simbahan kay makaimpierno na. Pwede ra gyud ta, dali ra gyud ta moingon ana. Pero wala na siya effect sa ilaha kay ngano man. Walay unsay kulang. Walay love. No? If we want people to know the truth, mga katrabaho nato, kauban nato sa school, family members nato nga wala pa nakadawat sa Ginoo, kung gusto nato maibalaan nila ang kamatuoran, kinahanglan when we speak the truth, naagyoy gugma. Ayaw gyud nang pataka lang ta og istorya. Pwede nga naata sa tama, pero walay dulot kay walay gugma. So if we want them to know the truth, we need to speak. We need to learn to speak the truth with love. No? Speak the truth with love. Even sa pagbarog nato sa kamatuoran, makita gihapon ang gugma sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, samtang magpuyo ta diri sa kalibutan, we will experience many trends in our lifetime. Daghan kita mga ma-experience nga mga trends. Siguro sa mga older people, kisa may mga solid Sharon o Gabi diri sa una. Na ba? Dito sa likod. Sa una, murag, kung pwede palang muadto sa ilang mga show, mainga na. Pero karon wala na. No? Siguro ka na inyong mga gina-follow nga mga artista karon, mga influencers, okay pa karon, pero after years, mawala ra pod. Inga na ang mga trends. Karon uso ni nga sanina, uso ni nga buhok, nagpapapulata tanan og buhok, no? Kay mo may uso, pero sooner or later malahi na pod ang uso. Because those are trends. Trends, unsa man, they come and go. Mo abot, muhawa, mawala ra pod. Sometimes ang trends mo balik, naay mga trends nga mo balik, pero walay trends nga permanent. Pero unsa may pinaka-permanent sa kinabuhi? It's the truth that comes from God. Ang kamatuoran nga makita nato diha lamang sa Ginoo. I want to use, I think familiar man mo sa story of the wise and the foolish builder. Sa maning wise and foolish builder, nag-ingon si Jesus na ay duha ka tighimo og balay. Ang foolish builder kanang murag dili wala niya gihuna-una ang iyang paghimo, naghimo siya og balay dito daplin sa dagat. Dito sa balas. Sa may mahitabo sa balay nga naa sa balas pag mo taob. Ay taob ba? Pag naang dagko nga tubig. Dali rama, guba. Kaya nga naman, dili solid ang pundasyon. Balas raman. And those represents trends sa atong kinabuhi. If we build our life on trends, dali ra gyud na matumpag. Especially as the time goes by, pag moabot ang mga problema sa atong kinabuhi, mawala ra na tanan. But if we build our lives on the solid rock, kisa atong solid rock, atong foundation, it's Jesus. Ang atong kinabuhi, gibutang nato sa kamatuoran, nga ginaingon ni Jesus. Then whatever happens, maski na unsa man nga dekada, nga may muagi, any problem nga pwede nato ma-experience, magpabilin nga solid ang atong pundasyon. Because Jesus will always be our solid foundation. Ang iyang kamatuoran, dili gyud mabali. Because Jesus is the source of truth. Let me ask you, is what you're following right now something that will matter for eternity? Kana ba itong mga gina-follow, ginasundan karon, kanang permanente na makita sa atong kinabuhi karon? Mao man natong ginabalik-balik sa atong life. Are those things that will last for eternity? Dili ba na siya mawala sa
panahon, tungod lang sa panahon, tungod lang kay trend siya? Are you subscribed to Jesus? Or, masking kay kinsa na lang ta nakasubscribe, no? Are we subscribed to Jesus and the truth in His Word? Let's take time, ato ba nga ang imong katapad? Ito, tanawa sa daw imong katapad, be? Okay, tanawa daw kung matinod-ano na siya, truthful na siya. Okay. And I want us to reflect on these questions. Ako'y pipila ka pangutana. Tubagon na to sa atong katapad. Una is, what trend, isa or several, what trend or trends am I following these days? So, sa may mga uso karon nga sunod-sunod na ko. And how can this trend affect my life in the long run? Kung magpadayon ko ani nga trend, unsa may pwede mahitabo sa akong kinabuhi? Okay? And then secondly, what can I do karon nga week to ensure para masigurado nako nga nagkinabuhi ko sa kamatuoran? Unsa atong pwede himuon this coming week as Christians to make sure that we are living in the truth? So I'll give you 5 minutes siguro, short lang nga time. And then, tubagon na to ni nga question sa atong mga katapad. We can now start. Sige, I know daghan patag gusto ika-share, no? Medyo limited na kita tong time. But I encourage you, pwede na to siya i-continue. Maybe after sa atong simba, pag uli na to sa balay, if kauban na to atong family, if atong family atong gisharan, we can continue to talk about this, no? This time, let's pray together. Mag-ampo ta, dungan ta sa pag-ampo. Let's pray especially on this second question. Kung sa man natong giingon nga himuon nato para magpabilin ta magkinabuhi sa kamatuoran, atong isalig diya sa Ginoo. In mga tagtabang sa Ginoo nga, Lord, dili na ko ni kaya sa akong sarili lang. Kinahanglan ako ang imong tabang magkinabuhi sa kamatuoran. Let's come to the Lord in prayer. Father, we thank you because you are our God who is always true. Ikaw, Lord, nagabarog sa kamatuoran always. Kay ikaw ang kamatuoran. Dili ka mapakyas sa imong ginaingon. Dili kang mubali sa imuhang mga promises. You will always remain true sa imong kaugalingon, O God. We thank you, Lord, because through Jesus Christ, kay imong gipadala diri sa kalibutan, naami example, Lord, of your truth, O God. Pinaagi siyang kinabuhi, ug pinaagi sa iyang mga pagtulunan. Thank you, Lord, for the Bible, your word, nga imong gihatag sa amo, gibilin sa amo, O God, so that we can continue to know truth, O God, and so that we can also live in truth. Ang ako pag-ampo, Lord, nga ang matag-usa, whatever area man sa among kinabuhi, nga nami struggle, Lord, nga we are attracted by the trends of the world. Maybe it's in the workplace, sa among school, sa among mga kaila, sa among family, maybe even there is a church, Lord. Ang akong pag-ampo, O God, is that we will always stand on truth, O Lord. And this will only be possible if kami po, O God, we are feeding ourselves with what is true that comes from you. Tabangi mo mga katawhan, Lord. This is not easy, pero Lord, kaya na mo ni himuon tungod kay naang imong tabang. Salamat, O God. We entrust you all these things. In Christ's name we pray. Amen.